Gusto mo rin ba yung sinigang na baka? Lalo na kung medyo maasim yung pagkaluto sa karne. At dahil may konting budget tayo ngayon, magluto naman tayo ng karne ng baka. Nakabili kasi ako ng may buto kaya naisipan ko magluto ng sinigang. Bali, igisa muna natin itong sibuyas at bawang. Kapag ka okay na, pwede nang ilagay naman itong karne ng baka. Lutuin lang natin to hanggang sa mag-iba na yung texture ng karne. Tapos timplahan naman natin ng kaunting patis at nang magkaroon ng lasa yung karne. Lagyan na rin natin ng powder na paminta at nang lalong maging malasa yung ating karne at i-continue natin yung paghalo. Bukod kasi sa nilaga, masarap din isigang yung karne ng baka. Tapos maasim yung pagkaluto, samahan mo pa ng patis na may sili, ay sarap. Lagyan natin ng kamatis para mas lalong masarap yung ating sinigang. Asahan nyo na kapag nagluto ako ng may sabaw, laging may kamatis. Pero kung ayaw nyo naman na maglagay ng kamatis, pwede rin naman, kanya-kanya naman tayo ng version pagdating naman sa pagluto. Takpan muna natin at hayaan lang natin na manuot sa karne yung mga inilagay nating ingredients. Pag malambot na yung kamatis, durugin natin saglit. At kung nakarating ka na dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe, paki-like and share mo naman. Matagal palambutin yung ganitong karne, siguro mga 2 hanggang 3 oras or mas higit pa, kaya gumamit na lang tayo ng pressure cooker. Dahil kung pakukuluan natin to ng matagal, baka maubusan tayo ng laman ng gasol. Tapos dagdagan pa natin ng kaunting tubig at pakuluan lang natin to ng 30 minutes. Ingat na lang kayo kapag gumamit kayo ng pressure cooker at kung hindi nyo kabisado, magpaturo kayo. After 30 minutes, malambot na yung karne at ibinalik ko uli sa kawali at nang ma-appreciate nyo lang yung ating niluluto. Tapos ilagay na natin itong gabi. Mas okay sana kung sariwan sampalo, kaya lang wala ako nabili kaya bumili na lang ako ng powder na tamarin. Baka nakarating ka na dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe, paki-like and share mo naman. Ilagay na rin natin itong 2 pirasong siling panigang at takpan natin para palambutin naman itong gabi. Shoutout nga pala sa ating mga bagong followers, ganun din sa mga nakapalaw na sa atin, maraming salamat po sa inyo. Pag malambot na yung gabi, isunod naman natin itong gulay. At kung sakaling pinapanood mo pa rin ako, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. Lutuin lang natin to hanggang sa maging half cook yung okra. Pag luto na yung gulay, maglagay naman tayo ng betchin. Kung wala naman kayo neto, pwede naman kayong gumamit ng magic o yung cubes. Durugin lang natin yung ibang gabi at nang magkaroon ng lapot yung ating sinigang. After neto, ilagay na natin itong dahon ng pechay. Tapos ilubog-lubog lang natin at nang madaling maluto yung ating gulay. Kung bago ka lang sa aking page, welcome nga pala sa'yo. At kung hindi ka pa nakapollow sa akin, paki-follow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. Tikman muna natin kung sakto na ba yung nailagay natin na pampalasa. Dahil luto na yung ating sinigang na baka, magsalin na tayo sa ating lagayan. At syempre dito na tayo sa exciting part, yung tikman natin yung ating niluto. Siguradong sabaw pa lang mga lods, mapapa-extra rice ka. Paano mga lods, hanggang dito na lang muna, tara mga tamo. Kanya mana, lalo na kung medyo mapaliya pa yung sabaw.